Hello. Hello, ayun. Good afternoon. Afternoon ba? Oh, okay. Sige. Happy New Year muna sa buong cast ng Prinsesa ng City Jail. Yun, parang tagal na ginagawa to. Before ko tanungin ng Team Jolly, tanungin ko muna si Direk Jerry Sinene. Direk. Afternoon. Hi, Direk. Hi, Ayun, no. Sa mga hindi po nakakaalam, si Direk Jerry ang nagpasikat ng Julina at Marvin na love team. Ayun, di ba? Kaya, Direk, ano nakikita nyo sa Team Jolly dito kay Sofia at kay Ali? Habang dinidirect nyo sila. Well, unang-una, chemistry. Chemistry. Ang lakas talaga ng chemistry nila kahit hindi nagsasalita. Kahit off-cam, ang lakas ng chemistry. Hindi talaga. Tapos yung dedication na lang dalawa, parang si Marvin at Julina, nakikita ko, lalo na to, yung pagkaano ni Marvin nung araw, yung pagka-driven, yung nangangarap, yung gano'n. Yes. Alala ko talaga si Marvin sa batang ito. Tapos yung chemistry, tapos match na match yung kanilang talento. And then yung support sa isa't isa. Mararamdaman mo if it's his scene, she will give it to him. If it's her scene, he will give it to her. Yung respeto nila sa isa't isa, yung supportahan nito. So, hindi ka nahirapan No, na ilabas po nung dapat kailangan? Hindi po. Not at all. Especially the kilig scenes. Siyempre doon sa drama, hindi ako nahirapan. Hindi rin ako nahirapan. May mga times na, siyempre kinakarir namin, yun. Gusto naman nila yun, pinag-usapan namin yun. Pero magagaling po yung bata, yung dalawang batang to, walang biro. Well, before we started the project, nag-workshop naman kami, extensive workshop. Doon pa lang, nakikita na nag-engage na namin ng workshop facilitator. Ito yung strengths ni ito yung strengths ni ganyan. At nagamit naman po yun sa scripting ng magaling nating creative team. Thank you. Thank you, Direk. Thank you, Ruel. At ito, tanong ko ng Team Jolly. Ano ang masasabi niyo doon sa mga comments ni Direk Jerry sa inyong tambalan? Very thankful po kami kay Direk kasi talagang pinush po talaga kami dito ni Direk. Lalo na po ako kasi ito yung first talaga na nasabak po ako sa heavy drama and yung character ko dito, ibang-iba po sa mga ginawa namin before. And talagang may mga eksena doon na katulad po ko ng sabi kanina ni Direk na talagang pinush niya kami kasi may hinahanap si Direk. And sobrang dami kong natutunan kay Direk sa show po na to and talagang thankful po ako sa kanya kasi nagawa po namin ng maganda yan. Nahanap naman. Yun nga po. We're really thankful na si Direk Jerry yung naging director namin here since first heavy drama po namin to ni Alan together. So, kahit pa paano, it's new for us. Hindi kami sanay na nag-iiyakan o magkaharapan. Sanay kami na parang very rom-com, kilig. And with the help of Direk Jerry, talagang nilinaw niya sa amin kung ano yung gusto niyang makita, kung ano yung gusto niyang maramdaman ng audience, kung ano yung dapat namin mailabas. And yun nga po, it's a very nice project and we didn't have asked for more to have Direk Jerry as our director. Ayun. So gaano kayo ka-mature kayong dalawa dito sa Prinsesa at City Jail? Hanggang sa level na ang maturity ninyo? Si Xavier po, siguro seryoso siya na tao dito when it comes sa mga bagay-bagay. Kumbaga nalalabas niya lang yung ugali niya talaga sa lolo niya. And seryoso siya na tao kaya nakaka-excite paano yung unang kita nila ng Princess kasi alam naman natin na lumaki siya sa City Jail. And ayun po. Princess po is very mature as in she takes matters into her own hands, lalo na kapag may mga pagsubok na darating. Especially, dalawa lang sila ng tatay niya na lumaki. So, andun siya sa point na sa sobrang mature niya, she's willing to give up her own dreams para lang maalagaan yung tatay niya, malagpasan nila lahat ng pagsubok. Talagang very mature yung mindset niya na pati yung mga tao sa City Jail, kaya niyang mapasunod, nakakagawa siya ng mga program. Ganun yung level of maturity niya. Saka, ilan bang kontrabida mo dito, Sofia? Tinignan. Tatlo ba sila? Ilan pa sila? 1, 2, 3. Tatlo po. Si Miss Nini, si Lauren, and minsan po si Miss Ina. Magkakaibang edad pa. So,
So, different generations. ayun. So, kumusta naman ang dynamics mo sa kanila pagdating sa mga eksenang inaapi ka, sinasabunot? May sabunot ba dito? Marami po. May sampan? Ano? Marami po. Pero, ayun nga po, when it comes to yung mga scenes po na gano'n, lalo na kapag yung may mga pisikalan talaga, ang maganda po kasi very open kami. Lalo na kami ni Lauren, ang dami namin malalang sequence talaga. And ang nagpadali po doon is we're really close and pareho kaming willing na, todo na natin para sa ikakaganda ng scene. So yun yung mas nagpa-work sa lahat ng scenes. Si Direk Cherry, mga anak, okay lang ba kayo? At mga anak, may galit ba kayo sa isa't isa? Ganang level po yung talagang binigay namin ni Lauren yung best namin. And of course, with Miss Denise and Miss Ina, ako lang po yung, okay lang po, promise, tulak na lang po ako. Si Miss Denise talagang, baby, I'm so sorry, I don't wanna do this to you. Super sweet. So, sobrang gaan lang po ng set kahit super heavy yung show. Ayun. Okay, tanong ko naman si Miss Denise. Ayun. About sa... yung mga eksena mo with Sofia, paano nyo na-handle yun? Paano, may rehearsal ba muna kayo? Well, first of all, Happy New Year, everybody. Thank you for your question. Thank you for making your way here. I know most of us are on vacation mode pa, so thank you for making time for us. To answer your question, first scene of this whole entire series, my first day on the set was hurting Sophia. And it was the first time we had a chance to ever work together. So, syempre, sobrang nagsasorry ako. But we are so confident in the direction of Direk Cherry. I mean, I think the whole cast can agree that we are in great hands. And we feel confident with every step that we take. And what I love about our cast is walang diva dito, walang pa-importante, walang pabigat. Everybody loves what we do, and we love working together. So it's always fun to come on set. Thank you. And thank you rin kila Sofia. And congratulations sa buong cast. Happy New Year. Thank you, Sir Noel. Next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon po. My first question is for Direk. Direk, here po. Nabanggit din mo po kanina naging madali yung experience, pero meron pa rin po bang naging challenges given na sa Bilibid yung karamihan? So yes, definitely. Well, alam naman natin lahat na napakahirap po mag-shoot sa totoong kulungan. We have to follow the rules at daming... hindi nga kami pwede Hi po, Miss Sherry. Hindi kami pwede magpasok ng mga gamit. Alam niyo ba yun? Kinukumpis ka ang aming mga cellphone, ang aming... Sorry po, mainitin ako. Napindot ko ng malakas. Sorry. Tapos, ito realidad talaga to, every week nag-iiba yung policies ng kulungan sa amin. This week, ganito pwede. Next week, dito lang kayo pwede. Pero we understand naman kasi meron nag-a-adjust din sila because of, siguro, valid reasons. Napakainit. Yun na yung reklamo namin lahat. Ang init-init. Sabi ko, ayan, naranasan nyo talaga yung buhay kulungan. Magdusa kayo dyan. Nakakatulong din yun para maintindihan nila yung role na lalo na po si Miss Beauty and si Miss Denise at Miss Ayen. Sila yung mga sadlak sa kulungan. Maraming challenges pero na-overcome lahat yun nung saya namin kasi maniwala kayo din, napakainit, nagpuputikit ng lalagkit kami, bumabagyo pa po yun, nakabota kami. Pero pagkatawa lang kami ng tawa, naglagdi na kami sa putikan para kami mga bata. Yun po. Thank you. Thank you po. And alam po natin na kung gaano kalakas yung afternoon prime ng GMA. Ano po yung tingin yung kakapitan dito sa story na ito? Ano yung bago? It's very relatable po. Hindi lang yung characters yung dalawang bida. Actually, I'd like to take this opportunity to thank the creative team. Buong buo po kasi lahat ng characters dito. Lahat po sila. You will find yourself in one of these characters. Ay, ako si Kanyan. Siyempre ako si Sofia, bago ako yung joke. Ayun, ako si... Ay, parang ako si Divina. Yung pagkabalita niya ako yan. Ayun po, very relatable at very now. Very interesting din na ma-remind tayo ng buhay sa loob. Aalala natin yung ang sarap ng malaya, ng maging malaya. Yun po. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Miss Kate.
Next, we have Miss Rose Garcia of PEP. Miss Rose. Hello, good afternoon. Una kong tanong for beauty. Ayan. Happy New Year, Happy New Rose. Year! Beauty, obviously, hindi ka nawawalan talaga ng mga project dito sa GMA. Parang bawal magpahinga sa'yo, ano? So, dito sa Prinsesa ng City Jail, ano naman ang bagong makikita nila kay Beauty? Kasi parang pansin ko, yung bawat characters na ginagawa mo sa kada teleserye, may iba-iba talaga eh. So, this time, ano naman? For you to say yes. Well, thank you for the questions, Miss Rose. Unang-una sa lahat, I want to thank GMA for continuously supporting me since lumipat ako noong 2021 hanggang ngayon. Patuloy-tuloy yung binibigay na projects nila sa akin at iba-iba talaga yung projects na binibigay. I said yes to this because why not? Ang ganda ng storya. Tama yung sinabi ni Direk Jerry. Each character here will shine. It's not only because of Princess or because of Charlene or because of the Divina, but lahat kami dito may purpose sa story. And I wanna be part of that. Because, syempre, as an artist, gusto ko rin I wanna learn from my co-actors. I wanna learn something new. And it's not always about me. It's about the story. And the story itself is very timely. Ayoko na masyadong idiin pa. Pero, yeah. So, why not? And I'm happy to work, Miss Rose. Sa totoo lang, I love working. It's the only time I get to see my co-actors. I get to talk about art. I get to talk about our work. Sadly, as an artista, wala kaming space na magkikita-kita ulit. So, let's say na matapos na tong show na to, I don't know kung magkikita-kita kami ulit. Kaya happy ako mag-work ulit kasi makikita ko sila ulit by chance and we can talk about art and life. So, yeah, I hope I answered your question. How's Allen and Sophia, na mga, of course, mga bagets na artista natin ngayon? How do you see them? I always love to be with the young ones kasi nakakabata. But at the same time, I mean, I'm happy to work with them. I'm happy to get to know them more. Kaso lang nung last taping namin, very konti lang yung eksena pa namin eh. So, I was more with Lauren. So this na pagbukas ng taping namin ulit, I can't wait to get to know them better and hang out with them more. Okay, thanks. Thanks. Yeah. Para naman kay Denise Laurel. Hi, Miss Rose. Ayan, hi Denise. 2 decades na rin pala na nawala ka raw sa GMA. So, kumusta yung pagbabalik ka puso? Yun, una na ang pagbabalik ka puso and same with beauty, bakit ka napa-oo dito sa Prinsesa ng City Jail? And may mga adjustment din ba being kapuso again? I think what I love about this new era of Philippine entertainment is everything is about the art, collaboration, working together, and really uplifting the quality of Philippine TV and cinema. So I felt like, why not? Like what Beauty said. I think when I heard Direk Jerry, and I heard the cast, all the names of the cast, I was like, yes, I'm so excited. So why not? I was so honored that they thought of me. I've been on vacation for the past year and a half or 2 years. So natouch ako na GMA and the whole production thought of me for this outrageous, out of this world character. At may tiwala sila sa akin na kaya kong gampanan si Divina. Okay. So ano to, tuloy-tuloy na sa pagiging kapuso ulit? It all depends on them, probably, and the audience, if they like my performance on the show. If they miss me, if they miss seeing me, and if they love Divina, and if GMA loves me, I mean, why not? They gave me such a warm welcome. Working is so easy. They take care of us really, really well. So I'm very happy. Okay, thank you Denise. And world Yes. peace. Okay, kay Dom, Dom. Ayan. So, Hi, Rose. yeah, ikaw naman parang nagdidire-diretso ka naman ngayon, being na kapuso. And coming from abot kamay na pangarap, now you're here in Prinsesa ng City Jail. Kumusta naman? And anong bago na makikita sa'yo?
Hi Rose. Happy New Year to everyone. Yes, Happy New Year. Thank you for coming. I know vacation mode pa kayo, but yes, we're all excited. January 13 na. We've worked hard for it. Siguro, I'm very thankful for GMA for giving me the opportunity to work here. Very timely, ang ganda ng timing na blessing na ibinigay sa akin ng Diyos, ng GMA, na mga katrabaho ko, and it's always, I embrace this blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos, na makatrabaho yung kabilang bahay, kabilang pamilya. So, tinanggap nila ako ng wholeheartedly. So, excited ako. These are new stars. Sila yung mga dapat alagaan. So, I'm very thankful that I'm here to support them, to guide them. And I think that's my role as an actor, as a human being. Yung going back to, kakatapos ang umabot kamay, maraming salamat din. Umabot din ng 2 taon yung show, and I'm hoping that kapitan din ng, naniniwala kasi ako sa panghapon na show talaga eh. Parang yun yung pahinga, yung oras talaga na tumutok ng mga tao. So, happy ako na dito ako nailagay. And I was just excited when I knew about it. Exactly a year ago, sinabi sa akin ni Miss Ali, Dom, gawa ka sa kabila I mean, sa susunod. Hindi na abot kamay din. Abot kamay kasi si Miss Ali, and we attended the party of Dina Bonneville. I remember, ganitong panahon, lumapit ako sa lamesa na sinabi nga about it na we're doing another show for Jimmy. It's like, oh, why not? So, thankful ako. And it's a different character. Bakit pinag-aawayan? Panoorin nyo na lang. Ang taray naman Kasi kami nag-aabot kay Carmina. So ngayon, yun lang. So panoorin nyo na lang. Every role is different. And yun, it's just a conflict. Siyempre, ang conflict ng storya is dun sa bida kay Allen, kay Sofia. But sangkap kami, kumaga panggulo yung relasyon namin sa aking ex, sa aking present. So, yun lang po. Pero Maraming ma-add ko lang. Opo. Going back doon sa panahon na yung mga kabats mo, parang ikaw, parang ikaw na lang talaga yung yung nag-continue talaga na napapanood pa rin, and ito nga, pinag-aagawan pa, sabi mo nga. How do you feel about that? So, yung longevity. Sa eksena lang yung pinagkakagawa. No, but again, I'm always thankful. Gaya nung una nating interview nung ilang taon na, Rose, parati ko sinasabi, acting wasn't in my dictionary. Hindi ko ina-expect na mag-aartista ako. But dito ako dinala ng Diyos. I think it's God's will that I'm here in front of you guys. Ginawa itong prinsesa ng City Jail. And I'm just embracing what He gave me. Kung ano man talent ito, ito'y isang talent na minahal ko at patuloy kong pinag-aaralan. And every bit of project, whether one day ang taping ko lang or buong serye kasama ko, I'll make sure I'll give 200% of what's given to me. Okay, thank you. Last na lang po. Thank you, Rose. Ayan. Para kay Sophia. Ayan. Sophia, in a way, parang nakilala kayo, nag-start kayo sa GMA Prime, Afternoon Prime. So, ngayon parang nagbabalik ka dito. Coming from the title, Prinsesa ng City Jail, naisip mo ba, pwede di kaya ako maging prinsesa ng Afternoon Prime? Hindi ko naman po naisip na maging prinsesa ng Afternoon Prime. It's more of, hindi ko naman ever yun na gusto ko mag-evento ko kalaki. Gusto ko lang po kasi talagang mag-work. I enjoy my work, I enjoy taping, I enjoy acting. So, as long as may work ako, I'll be happy with whatever is given to me. Okay. Thank you. Thank you, Miss Rose. Miss Rose. Mo. Sa tunay na buhay kaya,
hanggang saan ang kaya mong gawin to protect a loved one? Nako. Happy New Year. Happy New Year. Juicy yung question. Alam mo, you go all the way to protect. For me, as a mom, especially, I think gagawin ko lahat ng makakaya ko at lahat ng paraan para protektahan ang anak ko at ang mga mahal ko sa buhay. Siyempre, hindi ko na ikukwento kung ano yung dahilan kung bakit ako nakulong. Pero, yun eh. It's yung mother's love. It's unconditional. And at the same time, pag unconditional yung pagmamahal mo sa anak mo, I guess kasama yung gagawin mo yung lahat para sa kanya. Huwag lang siya masaktan. Lalo na. Thank you po. And since this is about, yun nga, sa City Jail, mga PDL or people deprived of liberty, Miss Ayan, hanggang saan po ang paniniwala nyo na pwedeng bigyan ng second chance ang mga PDL? Alam mo, isa sa mga natutunan ko dito sa storyang ito, hindi lahat ng nakakulong may kasalanan. At hindi man natin imulat ang mata natin. Totoo talagang maraming nakakulong na wala man lang chance para i-defense ang sarili nila. So I guess, yun. It's reality na hindi talaga nabibigyan ng hustisya lahat. So, bago sa akin yun na, lalo na yung ginampanan ko yung role ko at saka yung mga na-exposure ko sa ibang mga actors na, oh my gosh, ganun pala talaga. Na kahit na 20 years ka na doon, it would take time. Swerte mo na siguro kung makalabas ka. Kasi kung wala kang pera, then wala po ang hustisya. Thank you po, Miss Ayan. My next question is for Miss Jean Sabur.